O, 3 node kada putol. So yung haba niya depende po sa node. Yan o, di ba makita? Ito parehas na 3 node ito ha. Parehas na 3 node o yung bukong. Pero magkaiba sila ng haba. Ayan, so standard natin 3 node. 3 node. Kada isang cutting, 10 piso mga kabokals. Hello mga kabokals, andito tayo sa isang lote ni Sir Jun. Shoutout kay Sir Jun. Dito sa baba sa may hilera ni Andrew. Ito po yung taniman natin ng napier. Medyo hindi ko po nababa na matagal-tagal. Grabe na po yung laki ng mga napier natin. Saka yung ito yung mga baging dumami na. Ang dami kong lilinisin pala rito. Kasi hindi natin pwedeng pabayaan itong mga baging na ito na kumapal na kumapal. Kasi ibabagsak niya yung bakod. So ito po yung kailangan kong malinis talaga. Yan. Hindi kasi po pwedeng masira itong bakod kasi magiging open din yung ating mga napier. Ang dami pong kambing na nakakawala dito. So rin. Saka syempre ginastosan din ni Sir Jun to pinaayos talaga ni Sir Jun to So kailangan i-maintain din natin. Yan. Kasi medyo na-busy tayo sa taas. Hindi ako nakakababa dito matagal-tagal ako hindi nakakababa. Pero madali lang naman to. So mga baging na ito madali lang yan. Yan Ito nga kinakain din ng kambing Pwede natin ito isama sa pagkain nila. Importante lang yan. Huwag silang mapondo talaga dito sa taas. Kasi mabigat yan. Lalo na kung basa. Tapos ibabagsak niya yung bakod. Ganun po mangyayari niyan. Mga kabukas Grabe na yung taas ng mga napier natin dito. Yan taas na. So mag-harvest din ako ngayon. Harvest tayo ng ng pagkain natin mga kambing. Baka pati si Milky ko na kasi sobrang dami ng ating napier. Ito ikot natin. Yan mga kabokals 200 square meter po ito, puno po ng napier. Pero ito mga bagong tanim ko ito. Last month lang Yung nag-harvest ako, pinagtutos ako. Ayan, nagsipagtubo na rin kaagad. Dito may mga tutusukan pa tayo rito. So kailangan pala ma-harvest na ma-harvest. Taas Taas. Saka tataba. Giant napier po ito mga kabokals Hindi po basta ito yung napier na na tawag dito native. Ito po yung giant napier. Nakita nyo naman tataas napakatataas. Ito dilim na rito na yan, tingin tayo sa taas. Minsan may nalalaglag na ahas naranasan ko na yung mga kabokals may nalaglag na ahas sa likod ko. Lastik na galing sa puno. Ang lagabog ang laki bugog. Ganon pagtingin ko gumagapang na palayo sa akin Buti na lang hindi sa ulo ko bumagsak. Wala pa naman sapin yung bumbunan ko. Kaya mga ganyan, ingat tayo sa mga ganyan, yung mapuno na ganyan, overhead. Minsan may nakapulupot na ahas, hindi natin alam. Yan. Ito kasi palayan ito Ayan palayan ni Tata Pabling yan mga kabukals. Ayan, nililinis niya na tawag yan, first cropping kasi tag-ulan Tatanim na uli siya ng palay. Kaya malinis po yung likod na yan.
Kaya dito wala tayong problema dito. Ayan oh, wala tayong masyadong balag diyan kasi una-una madilim dito. Hindi nakakatubo masyado yung mga balag, yung mga baging ba. Doon kasi sa harap mainit. Kaya ano, gustong-gusto nila. Ito mga napir natin. Kaya kung mapapansin niyo yung tubo din ng napir dito kasi gusto niya ng araw eh. Mga ano, mga payat oh, yung mga napir natin dito. Ayun, mga payat kasi mga natatakpan ng puno. May malaking puno kasi dito. Ayan oh. Ano ba to? Puno ng Gemelina yata ito. Ito mga kabukals ng tataba oh. Ito oh, taba oh. Taba mga kabukals, can you see? 8 gabilog oh. 8 gabilog hindi ano yan. Oh, taba. Kasi naaarawan. Naaarawan dito. Ito mahusay na pakain talaga ito sa mga kambing, baka, kalabaw. 200 square meter lang to mga kabukals ha? Pero sa tingin ko kung i-full confinement natin si Milky, kunyari baka alaga natin, full confinement si Milky, tapos bili pa tayo ng isa pa, dalawa sila, kaya i-sustain eh yung pagkain nila araw-araw. Dito pala sa 200 square meter na to kaya eh. Walang kambing ha, kunyari dispose na natin lahat ng mga kambing, halimbawa lang naman, halimbawa lang, baka lang, kaya na i-sustain na eh oh. Yung kambing ganun din naman, kung meron tayong ilabas sila ngayon 1, 2, 3, 4, 5, 6 sila ngayon eh. Kaya din i-sustain na eh oh. Kaya full confinement ko muna sila ngayon, hindi ko na muna pinawawalan. Kailangan natin magamit itong mga ano, mga napier. Yan, i-announce ko na rin po kasi since marami po tayong cuttings, ang dami nito eh oh. Hindi ko naman pwede itanim ito kung saan saan. Mga kabukals, magbebenta na po ako ng giant napier cuttings. Ayan ha. Yan mga kabukals, ito. Mamaya papakita ko yung actual na cutting. Sasample lang ako. Pero nagbebenta na po tayo. Magbebenta na tayo ng cuttings. Ayan oh. Ito po. Yung stem niya, ito parang tubo. Yung parang tubo na yan mga kabukals. Dami niya no. Ito nga, umano na to. Bumagsak na oh. Diba? Halos wala na ako madaanan nga palabas eh. Ito kasi yung palabas eh, sa may gate eh. Ayan, ito yung gate niya. Ayan, napakasukal na talaga. Ayan. So yan, isa yan sa tatrabahoin ko. Yan Sir John, don't worry ayusin ko to. Kasi hindi ko rin naman pwedeng pabayaan yung bakod na masira. Papasukin ng kambing yan nila Tata Pabling. Ang daming kambing nun. Tapos may kambing pa rin sila Kuya Greg yung pinapaalaga sa kanila. So kailangan nating maproteksyonan yung bakod ni Sir Jun. Ano lang naman yan, ito titirahin ko ng grass cutter yan. Tapos yun mga baging itatabas ko na lang ito, kailangan din ito. Alam ko nag-back out yung may-ari nito, nag-back out eh. Kaya napabayaan na rin yun, si Andrew yan. Yan naman yung kay Andrew. Ito nag-back out natin yan, mga nakasampay na, kailangan ko maayos din yan. Ito. Yan. Dito lang naman sa harap yung ano, Sir. Dito lang naman sa harap yung may mga baging na yan. Doon nga sa likod kasi walang masyadong sunlight. Hindi nakakatubo masyado yung mga baging na yan. Tapos dito, masukal talaga oh. Ayan, ito rin. Ito rin. Tinulak-tulak ko naman, mamaya tutulak-tulak natin. Matibay pa naman yung bakod. Saka kung bumigay man yung poste, cyclone wire naman yan. Madali naman palitan lang yung poste. Hindi naman nabubulok yung cyclone wire. Importante nakaporma pa rin siya para papalitan na lang ng frame. Pero pwede pa yung kawayan. Napaka overhead na masyado yung nagpastao na yung mga ating mga giant napier. Kumpara niyo po sa ito mga native ito eh. Yan ang mga native napier yan eh. 'Di ba? Liliit lang. Hindi natin papansinin yan. Ngayon marami tayong napier. Ito wala na daanan dito sila Butchoy oh. Yan Butchoy, Lyra. Wala ka ng daanan dito na overrun na ng damo. Ito yung tumatawid tayo madalas dati dyan eh. Wala na, di madaanan oh. Ito rin oh, viewer din natin may-ari nito. Ano na? Ma'am sir. Laki na rin ng saging niya oh.
Tapos, yung guyabano nyo, buhay na buhay na. Yung mangga nyo, sumisibol na. Ano kaya mangga ito? Sumisibol na yung mangga nyo. Ayan po tayo. Ayan na, ayan lang tayo. Mga kapitbahay natin dito. Ayan. Ito, ayun. Inanuhan na pala ni Kuya Greg. Kasi pagka maulan, bala ko, dito na ako magdadaan. Pagkukuha ako ng napier para hindi na ako iikot doon. Kasi dito, ayos pala na anuhan na ni Kuya Greg to. Yan. Dito na kasi oh. Labas na tayo rito. Yan. Yung may daanan na pala kahit maulan. Kaya hindi ako nakabababa ng nakaraan kasi ang layo kasi ng ikutan ko. Doon pa ako iikot eh. Doon kasi daanan talaga yung kalsada eh. Since hindi ko nga po magamit yung ating Raptor, tinatamad ako. Doon ako kumukuha ng damo sa malapit lang kasi pinapasan ko lang. Pero dito pala may daan na. Kaya lang ganun din, iikot din ako doon. Tapos bagong yan 200 square meter pinapalinis na. Bakuro na siguro yan. Ito kay Ate Ninfa, tapos yung isa kay Ate Ninfa pa. Yung isa hindi ko alam kung kanino. Yung katabi ni Ate Ninfa, ni atin. Ayan, yun. Sira na yung yung butchoy ah. Sira na yung dingding ba. Ayan. May daan na pala dito, hindi ko nakalamang. Plano ko magagrass cutter ako pero hindi na pala. Dito na ako magdadaan. So kahit umuulan, haharvestan ko to. Tapos paunti-unti. Yan sir, paunti-unti. Paunti-unti kung tatanggalin yung mga baging na yan sa sa bakod mo para hindi masira. Ayan. Napakatataas ng ating mga napier grass. Yan, kasi nga ito na ibababa natin si Raptor. Basta tanggal lang ang tapalodo. Ito, yung tapalodo ba sa unahan? Di ba mayroong tapalodo sa unahan yan? Basta tanggal lang yan. Kasi pag may tapalodo, dumidikit yung putik sa gulong. Bumabara sa tapalodo. So, hindi siya makausad ngayon. Ayan. Tapos yung gulong kasi natin, pinapalitan natin ng pang digmaan yan. Pang digmaan, mga kabukals. Pambundok ba? Pamputik. Ayan napakadilim na rito sa iyo. Ang pakalilim ba? Imagine kung napanood nyo po, ito po yung dati natin dinidilig. Ito yung mga kabukals, ito sila. Yung mga dati natin dinidilig, kung napanood nyo po yun, diba? Tinatyaga akong diligan, manually. Nagdadala ako ng tubig dito sa baba. Pero ngayon, grabe buhay na ganyan lang po kadaling patubuin ng napier. Basta nabuhay na po yan, tuloy-tuloy na yan. Ito nga dahil tag-ulan pinagtutusok ko lang dito tinusok ko lang yan mga kabukals. Ayan, buhay na. So yan, tuloy-tuloy na yan. Yun dun din. So yan. So yan, mag-harvest muna tayo. Tapos pakita ko yung ipapakita ko yung sample mga kabukals ng cuttings na ibebenta natin. Yan, so ang sistema ng pag-harvest natin, puro gilid lang muna lahat mga kabukals kasi sasabay ko na yung paglilinis ng sa harvest. Yan. Yan ito kailangan natin maputol yung pinakapuno ng baging. Ito yung pinakapuno ng baging. So pag naputol natin to, mamamatay na yung mga nasa taas na yan. Yan, ganyan po yan. Ito Yan mga kabukals, pag nakuha natin yung pinakaugat na yan, hindi kasi pwedeng basta pasadahan lang ng ng grass cutter sa gilid baka masira yung cyclone ba, tamaan.
Yan o. Ito yung pinakapuno ng mga baging. Yan. Iba naman ang approach ko sa labas niyan. Sa labas. Kasi malago din yung damo sa labas. Tirahin ko muna ng grass cutter saka ako titirahin itong mga gilid. Ito, harvest muna tayo. Sasampulan ko muna kayo mga kabukals ng ano. Bebenta natin cutting. Yan. Ito mga kabukas, nakakita nyo kung gaano kalaki oh. O diba, laki. Yeah, kasi wala na tayong oras mag-chop. Hindi natin to i-chop direkta na bigay sa ating mga kambing. Kasi napakarami naman. Hindi natin kailangan, yung tag-init kasi nagtipid tayo. Kaya china-chop ko para pati yung mga tangkay na to makain nila. Pero ngayon, since sobrang dami na, halos ano nga, kailangan na nating magmandaling harvestin. Hindi na natin chachapin. Kukunin nila natin pinakamalalambot. And then, ito nga, ito na yung pambenta natin. Kaya po magbebenta ako ngayon. So, ito mga kabukals, limited stock lang po ito. Pag naubos po yung mga ganito natin, wala na, hindi na tayo makapagbebenta. Limited, till supplies last only. Yung ating pagbebenta. Yan ha. So ito, kukunin lang natin yung malambot. So ito ngayon yung ano, yung iniipon natin ngayon na pakain natin sa ating mga alaga. Sako natin. Ngayon, ito mga kabukals. Diba? Ito yung ito yung pantanim. So parang Madre de Agua din yan. Dalawang node ang kailangan nyo. 1, 2 para tumubo. Pagka ganito, depende po sa lapit ha. Ito yung haba pala niya mga kabukals. Maganda ba yung ating view? Kailangan makita nyo yung ayan. Makita nyo yung napier para siyempre diba? Yung binamarket natin, hindi yung bagging eh. Yung bagging ang nakikita. Ayan mga kabukals. Ang guwapo mo talaga. Joke lang. Ayan. So ito. Ayan po yung ating napier sa likod ha. Ganyan po yan. Kaya mga kabukals, ang teknik ko dyan, yung mga ganitong magkakalapit. Ayan. Minsan tinatatlo ko na yan. Yan. So ito po yan. Ayan po yung binibenta natin mga kabukals. Pero pagka yung distance niya, depende po. May dalawa, may tatlo. Ganun po. Sige, para madali na lang. Katulad nito. Hindi, para ano. O, para masihan kayo mga kabukals. 3 node kada putol. Ayan. O, 3 node kada putol. So yung haba niya depende po sa node. Ayan o. O, di ba makita? Ito parehas na 3 node ito ha. Parehas na 3 node o yung bukong. Pero magkaiba sila ng haba. Ayan. So standard natin 3 node. 3 node. Kada isang cutting, 10 piso mga kabukals. 10 pesos. Ito po itutusok nyo. Po pwede nyo gawing kamote. Yung, alam nyo yung kamote mga kabukals. Kamoteng kahoy. Inululubog ng pahiga. Pwedeng pahiga. O pwedeng patusok. Pero ako ginagawa ko dito patusok. As long as kailangan
yung at least yung isang node niya, yung bukong nakalubog sa lupa, kasi parang Madre de Agua, doon po sa bukong yan nag-uugat. Doon po sa node yan nag-uugat. Tapos dito rin po sa bukong magsisibol ang dahon yan sa node. Yeah, kaya kailangan kung patusok, nakalubog sa lupa yung isang node. Kung pahiga naman, huwag niyang masyadong ibabaon, pero naka-cover siya ng lupa. Ganon. Kaya mga kabokals, 10 pesos per cutting, giant napier grass. PM lang po sa Kabokals Farmer Facebook page. Kung kayo po ay malayo na kung saan ay kailangan mag LBC, kailangan pa LBC, minimum po tayo mga kabokals, kasi dadayo pa ako ng Angat kawawa naman ako, yung effort sa yung gasolina ba. Minimum of at least 200 cuttings para po sulit naman yung hirap ko sa kayong biyahe ko papunta Angat, Bulacan, yung gasolina. Ando po kasi LBC. Ngayon, kung gusto naman po, kasi ito po tinitimbang to mga kabokals, set ko na po expectation nyo. Tinitimbang po ito, sinusukat at tinitimbang. Ang babayaran nyo po sa LBC depende po sa timbang, sa timbang at laki nung box na kukunin nyo. Siyempre kung mas malalaki ang cuttings, mas malaki ang box na kailangan natin. Yung pinadala ko nga po kay sir, nakalimutan ko pangalan. Yung pinadala ko po sa Subic nga na Madre de Agua cuttings, 200 pieces po yun. Gumamit po tayo ng large na box. Ang binayaran po niya is 1,266. Subic lang po yun Siyempre i-take for consideration din po natin yung layo. Siyempre yung bigat, yung layo ng destination, yun po ay lahat kinikwenta ni LBC. So depende po yun. Pero yun nga po, yung pinadala ko sa Subic na 200 cuttings sa Madre de Agua, large na punong-puno talagang nagtanggal na nga lang po ako ng ilang piraso kasi hindi na magkasya sa large na box. 1,266. Ang problema kasi pag nagpalit tayo ng kasi meron silang XL. Syempre, pag nagpalit tayo ng XL, mas mataas din po yung babayaran mga kabokals. So ganun po. Ngayon yung isang option naman po, pwede nyo pong ipalala move, pwede nyo i-pick up, pwede rin po natin ipa-deliver kay Andrew. Kung Bulacan area, Pampanga, may bisaya lang kayo, pwede kay Andrew yan. Ngayon, kung malapit lang naman po kayo dito sa San Rafael, Bulacan, Barangay Tukod, pick up na lang po, mas maganda, pick upin nyo na lang po. Ayan. And kung sa Mindanao pala mga kabokals, kasi sabi sa LBC, pag Mindanao area, nagpadala tayo ng mga fresh cuttings na ganito. Not sure kung kasama yung napier kasi sa Madre de Agua, ayaw nilang tumanggap ng Pamindanao kung walang permit. Yung sa Madre de Agua, hindi ko lang sigurado kung kasama ang napier doon. Pero yun, malamang po pag sa Mindanao may permit. Kaya lang wala na po tayong oras kumuha ng permit. So siguro po kung sa malalayo, within Luzon lang po, Luzon, Visayas lang po. Pagka Mindanao po medyo mahirap po ang processing kasi may permit pa po kailangan. Ayan. Pagkain po sa baka, kambing, kalabaw, pwede rin po sa baboy, manok, pwede rin po sa manok itong mga kabokals. Giant napier grass. Again, limited supply lang po mga kabokals. Pagka naubusan na po tayo ng mga magugulang na ganito, stop na po muna tayo sa pagbebenta. And ito pong panahon ngayon na umuulan, umaaraw, ito po yung pinaka the best na magtanim po ng mga ganito, napier grass at ng Madre de Agua. Kaya yan, PM lang po kayo sa Kabokals Farmer Facebook page kung gusto nyo pong bumili ng giant napier grass. Yan. Kaya mga kabokals, dala mo na kukunin ko, hindi ko kinakaya init, napakainit. So ito, pagkain lang muna nila pero babalik na lang ako mamayang hapon. Yan Ayan po yung ating nasakate ngayon. Sa sako. Sa kainan lang nila yan. Just for today lang yan sa ating mga kambing. Si Milky naman nakasuga, daming damo rin sa paligid kasi mga kabukals So ito sa kambing lang muna. Pero yun. Ito na mga kabukals Napaka nakita nyo kung gaano kalago talaga ating napier grass. At saka ang tataba ng ating mga cuttings na
ibebenta. Oh. Again, 3 node yan mga kabokas sa isang cutting ha. 3 bukong ang ating bibigay. 10 pesos. Ayan, so sa mga interesado, PM lang po sa Kabokas Farmer Facebook page. So hanggang dito na lang muna mga kabokals. At ako'y aahon na. Nahihilo ko sa init, napakainit. Alas 11 ng tanghali, pero napakainit mga kabokas. Mahina talaga ang ano natin ngayon. El Nino talaga, mahina talaga ang habagat. Kaya naman ito talaga yung ano, magandang timing talaga mga kabokas sa magtanim ng mga katulad ng Napier grass at saka ng Madre de Agua. Kasi yung uulan, tapos matindi yung init, yan po yung gustong gusto ng halaman para tumubo. Kaya mga kabokas, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals. Siyempre sa ating kaibigan po Sir Boyan. Sir, thank you so much. Shoutout din po kay Sir June, siyempre, yung nagpapahiram po sa atin ng lote na ito. At saka yung doon sa isa pa, yung sugaan ng ating mga kambing at saka yung kinalalagyan ng ating aquaponics. Kay Sir June po yan, from Norway. Sir, maraming salamat po. So muli, ito ang inyong Kabokas Farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!